Vice President Jojo Marbina, Executive Secretary Paquito Ochoa, members of the Cabinet present, Mayor Tony Calixto, Congresswoman Amy Calixto Rubiano, the Chief of Staff General Gregorio Catapang, PNP Director General Alan Purisima, our Service Commanders Lieutenant General Jeffrey Delgado, Lieutenant General Hernando Iriberi, Vice Admiral Jesus Milian, General Manager Jose Angel Honrado, fellow workers comment, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, magandang gabi po sa inyo lahat. Mula ngayong gabi hanggang sa ika-24 ng Setyembre, lalabas po tayo ng bansa para bumiyahe sa Europa at Estados Unidos. Sa Espanya po ang una nating lapag, nasusundan ng Belgium, France at Germany. Pagkatapos tutulak naman tayo sa Amerika, partikular na sa Boston, New York at San Francisco. Mahaba-haba po ang biyahe natin ito. Aabot po sa ating talaan ng 86 ang ating mga magiging engagements. Pero pihado naman tayo, magiging mahaba rin ang listahan na maiuwi nating good news at tagumpay para sa bansa at para sa ating mga boss, ang minamahal nating taumbayan. Nasa labas man ng Pilipinas, sisiguruhin nating nakatutok pa rin tayo sa lahat ng mga nangyayari sa kalakhang bansa. Nariyan po ang ating gabinete na tuloy-tuloy na ang pagpapatupad ng tungkulin para pagsilbihan ng ating mga kababayan. Kahapon lang po, inilatag natin sa ating mga boss ang ilang issue na dapat nating tugunan at ang mga hakbang na ating isinusulong upang mapalawak ang pagkakataon para sa mga Pilipino. Kabilang nga po ang biyaheng ito sa ating strategiya na kasabay ng pagtugon sa mga problema ng bansa sa kasalukuyan. Sa kasalukuyan po ay ang pagtataguyod natin ng higit na pag-unlad sa susunod na mga taon. Sa biyahe po natin ito, makikipagpulong tayo sa mga pinuno ng ilang bansang kasapi ng European Union at ng Estados Unidos. Malamang nakarating na po sa kanila ang transformasyong tinatamasa natin ngayon. Kaya't layunin pa natin lalo pang pataasin ang kanilang kumpiyansa sa ating pambansa. Ibabahagi natin sa kanila kung paano ang bansang dating laging naiiwan sa kaunlaran ay kinikilala na ngayon at hinahangaan. Kung paanong sa mabuting pamamahala bumuti ang ating ekonomiya. Kasama ang kanilang mga pinuno, uupo natin ang mga usapin ukol sa kalakalan, seguridad at kapayapaan. Pati na rin ang pagpapaigting sa ugnayan ng ating mamamayan tungo sa pangmatagalang kaunlaran. Magandang pagkakataon nga po ang biyaheng ito para mapatibay ang relasyon ng Pilipinas sa ibang bansa. Di po ba sa isang pamilya hindi maiiwasang magkaroon ng di pagkakaunawaan? Ang mahalaga po ay harapin ito at pag-usapan upang ang anumang bahagyang gusot ay hindi na lumaki pa. Isang halimbawa po nito ang pagtalakay natin sa usaping kaugnay sa ating mga seafarers, partikular na ang naging pagsusuri ng European Maritime Safety Agency o EMSA sa antas ng kanilang kasanayan. Sa pakikipagdialogo sa mga pinuno ng kanilang bansa, ilalatag natin ang mga ginagawa nating hakbang upang masigurong nasasanay at naihahanda ang ating mga marino alinsunod sa 1978 Convention on Standards of Training, Certification, and Watchkeeping. Ipapaabot rin natin sa mga otoridad sa Europa na kaisa nila tayo sa pagpuksa sa ilegal na pangingisda. Kumikilos na po tayo upang tugunan ang maagam-agam ng European Union ukol sa pangangasiwa sa pangingisda sa bansa. 10 ng ating kasamaan sa Economic Development Cluster, makikipag-usap din tayo sa mga negosyante sa Europa at Amerika. Ihahayag natin sa kanilang hindi na lamang kilala ang Pilipinas bilang destinasyon ng mga turista, kundi pati na rin nang nagnanais magpalago ng kanilang pamumuhunan. Taas noo, idedetalye natin ang ating mga pagsisikap para gawing mas maliwala sa pagnenegosyo dito. Ilan lang po sa mga ibibida natin ay ang mga umuusbong na oportunidad sa industriya ng manufacturing, IT, BPO, enerhiya at sa mga isinusulong nating proyekto sa ilalim ng public-private partnerships. Haharap din po tayo sa mga kilalang media mula sa iba't ibang bansa para ihayag ng gusto ang nangyayaring malawakang pagbabago dito po sa atin. Sa pamamagitan nito, inaasahan natin higit pa tayong mapansin ng mundo na siyang makakatulong sa pagpapalawak ng pagkakataon sa ating bayan. Kung matatandaan rin po ninyo, bumuhos ang tulong at suporta ng international community sa atin matapos tayong hagupitin ng bagyong Yolanda. Kaya naman lulubusin po natin ang pagkakataong ito upang taos-pusong pasalamatan ang mga bansang sumaklolo, nagbukas palad at nagmarasakit sa atin sa oras ng pangangailangan. Gayun din, inalatag natin sa kanila ang konkreto nating mga plano para sa pagbangon at rehabilitasyon ng mga apektadong komunidad. Kaugnay nito, dadalo rin tayo sa UN Climate Summit 2014 sa New York. Bilang isang bansang madalas na hinahagupit na sakuna, mananawagan tayo sa pagkilos ng buong mundo upang epektibong makiangkop sa pagbabago sa klima.
Dadagdag po tayo sa mga boses na nagtataguyod ng kahalagahan ng ugnayan sa isa't isa ukol sa usaping climate change. At syempre, hindi naman mawawala. Ang lagi nating naabangang bahagi ng ating paglalakbay ang kamustahin ang mga Filipino community. Aalamin po natin doon ang kanilang sitwasyon. Ire-report sa kanila ang kaliwat ng good news sa ating pong bansa. At ipapaliwanag ang mga issue at problemang ating pong hinaharap. Hanggat natin sa kanilang pag-uwi sa bansa ay sila na mismo magsasabing ibang-iba na talaga ang Pilipinas. Kaya kung nga nang itaguyod ang pangarap at kinabukasan ng aking pamilya sa sariling bayan. Kung tutusin nga po, di hamak na mas maginhawa at magaan sa atin kung sa telepono na lang dadaanin ang bawat pakikipag-usap sa ibang bansa. Pero alam naman po natin, iba talaga kapag ang kausap ay kaharap mo mismo, nagiging direkta ang ugnayan at mas nagiging malalim at makabuluhan ang anumang usapan. Maliwanag po, sa Europa man o Estados Unidos, papatunayan natin ang kahandaan ng Pilipinas na makiambag sa pagsusulong ng kaunlaran, di lang sa ating rehiyon, kundi sa mas malawak na komunidad ng mga bansa. Sa dami ng ating dadaluhang pagpupulong, sa haba man ng ating magiging biyahe, iisa ang bitbit nating agenda, ang humanap ng paraan upang mapalawak pa ang saklaw ng benepisyong naihatid natin sa ating mga kababayan at mas maging abot kamay ang ating pag-asenso. Sa ika-25 po ng Setyembre, balik natin dito sa Pilipinas. Paalis pa lang po ko, pero nananabik na rin tayo sa pag-uwi. Bitbit ang mga panibagong oportunidad sa pag-asenso ng mas marami pa nating kababayang Pilipino. Sa ating po mga boss, tuloy lang tayo sa pagkayod, tuloy lang tayo sa pagtutulungan, sama-sama nating patunayan sa ating mga sarili, sa ating kapwa at sa buong mundo ang tayog ng tagumpay na kayang abutin ng Pilipino. Magandang gabi po. Maraming salamat po sa inyo lahat.